Gagawa tayo ng 15 minutes dulce de leche. Ito ang ating mga sangkap. Meron tayong condensed milk, butter or margarine, white sugar, evaporated milk, salt, calamansi juice or lemon juice, and vanilla extract pero optional lang. Ang unang gagawin natin ay tutunawin natin yung ating sugar over medium-low heat. Hayaan lang natin na mag-melt yung ating sugar, huwag natin siyang haluin. So ayan, nagme-melt na siya. So pwede natin siyang i-tilt para hindi siya masunog. At ayan, completely melted na yung ating sugar. Pwede tayo maglagay ng ating butter or margarine. At tunawin natin siya. At kung napapansin nyo, ang method ay parang gumagawa ka ng caramel. But instead of using heavy cream, ang gagamitin natin ay condensed milk. Kapag natunaw ng butter, turn heat to low and add the condensed milk. And then mix well. Tapos lutuin natin siya for 15 minutes. At dapat continue ang paghalo. After 12 minutes, ihalo natin ang ating calamansi juice. At ihalo na rin natin ang evaporated milk. Kung gusto nyo na mas spreadable ang dulce de leche, mag-add lang kayo ng evaporated milk. At isabay na rin natin yung ating salt. After 15 minutes, turn the heat off and add the vanilla extract. So ayan, medyo malamig na yung ating dulce de leche. Ilipat na natin siya sa ating sterilized na jar. At eto na ang ating 15 minutes na dulce de leche. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel. And please click the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. So ayan, titikman natin siya. Pero i-compare natin siya dito sa ating dulce de leche na pinakuluan natin for 4 hours sa lata at yung ating 15 minutes na dulce de leche. So, meron tayong popsicles. So, una, yung texture na muna. So, ito yung ating 4 hours na dulce de leche. So, ayan. And, galing nga pala siya sa chiller. Galing sa chiller yung ating dulce de leche. Ito. And then, ito naman. So, ayan. Mahalata mo agad yung kaibahan nila. Kasi, kung napapansin nyo, ito ay stretchy, no? Mas sticky siya. Alam mo yun? Syrupy. Kaya yung texture niya. Yan. So, tikman natin to. Yung lasa niya, for me, toffee. Tapos, tikman natin yung ating 15 minutes na dulce de leche. Yan. No, sa kulay din, no, mas lighter to compare dito sa ating 4 hours na pinakuluan. Alam nyo, compare sa dalawa, gustong-gusto ko yung lasa nito. Kasi para siyang yema. Sa masarap. Tapos, malaki yung contribution ng ating butter o yung butter cup natin na inilagay. Masarap siya. Ito, toffee talaga. I think, mas legit ito yung lasa niya. Kung i-compare mo talaga siya sa toffee, na yung toffee talaga, ito talaga, mas kahawig niya. Ito kasi, para siyang ano talaga, for me, para siyang yema. And,
I really like it. Sa dalawa, ito yung gusto ko, yung lasa niya. And, ang problema ko lang dito, mahirap siyang i-spread kasi sticky siya. So, siguro dagdagan lang ng evaporated milk para mas spreadable siya. Hindi mahirap. Pero kung ganitong consistency yung gusto nyo, maganda siya for yung i-drizzle, yung mga pang toppings, ganon, pwedeng-pwede. At saka, pwedeng, kung gusto nyo siya gawing pang frosting, pwedeng-pwede to, lutuin nyo lang siya ng medyo matagal para maging mas stable siya. So nasa sa inyo yan kung alin sa dalawa yung gusto yung gawin. Kung ito bang 4 hours na inuluto sa lata or etong 15 minutes na dulce de leche. Mas maganda rin na subukan nyo yung dalawang method para malaman nyo kung ano yung mas gusto nyo sa lasa. Kasi syempre, ako, i-base ko kung ano yung gusto ko, kung ano yung nalasahan ko. Ito kasi kapag marami yung niluto mo, ilalagay mo lang lahat yung cans, tapos papabayaan mo lang siya for 4 hours or 5 hours. Ito naman, kapag maramihan yung ginawa mo, talagang magmimix ka ng magmimix, at saka pag maramihan, mas mag-i-increase din, hindi lang siya 15 minutes. Mag-i-increase yung oras kasi syempre marami na yung ginawa mo. And yes, pwede nyong gawin yung method na ito dun sa mga flavored na condensed creamer. And speaking of flavors, ang advantage din kapag etong method ang ginamit natin is pwede kang mag-add ng mga flavors na gusto mo. So again, pwede yung gawin ang 15 minutes na method sa paggawa ng dulce de leche para sa ating flavored na condensed creamer. Pero kung hindi ka makahanap ng mga flavored na condensed creamer, pwede kayo magdagdag ng mga flavors. So, bumili lang kayo ng pang flavor. Marami yan sa grocery natin. Ang laging nandyan na product is McCormick. So, from this basic na recipe, pwede nyo siyang i-modify. So, you could add your own flavor. Pwede kayo magdagdag ng mga, di ba yung iba, may mga salted egg, chocolate, cocoa powder, okay lang, maglagay kayo. At pwede nyo lagyan ng cheese, mga parmesan cheese, mga ganon. Kayo na bahala. So, pwede kayong mag-experiment para malaman nyo kung ano yung gusto nyong lasa. Ngayon naman, ipapakita ko ang difference ng dalawa pagdating sa pag-spread. Uunahin natin yung dulce de leche na pinakuluan for 4 hours. So, ayan, mas madali siyang i-spread. Gumagawa nga pala ako ng banoffee. Eto naman yung ating 15 minutes na dulce de leche. So, makikita nyo naman na sticky talaga siya. Sa pag-spread nito, ingat na ingat ako kasi sumasama yung grahams. Again, para mas spreadable talaga siya, mag-add lang kayo ng evaporated milk. At eto naman ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang ibinigay kong mga prices ay pang maramihan. Gaya ng sugar, 45 pesos sa 1 kilo. Pero syempre, hindi natin yan uubusin. Same with evaporated milk, sugar, buttercup, vanilla, calamansi, and salt. So may magagamit pa tayo para sa second batch, third batch, at fourth batch. Since isang condensed milk lang ang gamit natin, isang bote lang din ang nagawa natin na dulce de leche. Para sa isang dulce de leche, ang cost per yield niya ay 66 pesos and 1 cent. So, pwede mo siya ibenta for 80 pesos or more. So, again, sa pagbibigay ng presyo sa produkto, ay magdidepende yan kung magkano ang mga prices sa mga sangkap sa inyo dyan. So, ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon at sana abangan nyo ang ating banoffee. At kung gusto nyo malaman kung paano ginagawa yung dulce de leche na niluluto for 4 hours sa lata, ilalagay ko ang link sa description box. At huwag kalimutan na dapat sterilize ang mga jars na gagamitin. And 100 plus na tayo! Syempre, I wanna say thank you sa walang sawang suporta ninyo. Sobrang salamat talaga. Thank you. I know you wanna see me na, pero hindi pa ready ang lola ninyo. Give me more time pa. Mag-enjoy na muna kayo sa mga recipe natin. Like I told you before, gagawa tayo ng vlog para dyan. Mag-iipon na muna ako ng lakas ng loob. Don't worry, magpapakita din ako sa inyo. And again, thank you sa suporta. Sana hindi kayo magsawa. Thank you talaga. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel.
And please click the bell button para ma-notify kayo sa mga bagong uploads. And please like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!